Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Okay, regarding po ito sa isa namang dambuhalang proyekto na gagawin ni Attorney Leni Robredo. Kung si Sara Duterte ay abalang-abala sa Cambodia, si Attorney naman nating minamahal ay abalang-abala para magpatayo ng mga classroom. Diba? Eto po, mga ka-action ha. Hindi naman perkit sinasabi ko lagi dito si Vice at inaano ko dito si Vice sa kay Attorney Leni Robredo para ipagyabang. Hindi ho. Para gusto ko lang ipamangno sa mga taong tulog sa katotohanan na marunong kayo pumili sa mga taong pag nailuklok nyo sa bansang Pilipinas. Di ba? Kaya ko po inaano ito. Kasi si Attorney Leni Robredo, kahit nasa private citizen na siya at pinamumunuan ang kanyang programang Angat Buhay, ay marami na pong naitulong mula nang siya ay naging private sector. Sa tulong ng kanyang Angat Buhay, sa tulong ng mga donors, sa tulong ng mga volunteers, ay nakapagpatayo na po siya ng mga dormitory, eskwelahan, pabahay, farm to market, etc. Marami na po natulungan mula siya na naging private sector. Hanggang ngayon, wala siyang hangad kung hindi maibsan ang kakulangan ng gobyerno. Di ba? Nag-iisa lang po ito, ang isang Attorney Leni Robredo. Basahin na po natin ang naging caption. Okay? Ito po yung post niya. Angat Buhay. Another day, another classroom. Groundbreaking. Wow. Nagkaroon tayo ng classroom groundbreaking sa Barangay Makiri, Isabela City, Basilan. Layon ng itatayong 2 classroom building na ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng Makiri Elementary School ng mas maayos, ligtas at conducive na learning environment. Tagus pusong papasalamat sa GBR Foundation INC City Government of Isabela di Basilan, Mayor Dada Hataman at Congressman Moji Is Hataman sa kanilang walang sawang suporta at pagtitiwala sa pangarap nating magpalakas ang edukasyon sa ating komunidad. Di ba? O, ito pong picture. Ayan. Baka sabihin nyo kasi gawa-gawa ko lang ito. O, ayan ha, nakita nyo na. At ang pinakamatindi dito sa paninindigan ng mga volunteers ay pinangalagaan ang mural na kung saan ginawa pa ito noong 22 elections. Ito. Di ba? Ganda pa rin ang mural, no? Yan ang mga kakamping volunteers. May paninindigan. At maging dito sa lugar ko, yung mga murals na itinayo ng mga kabataan, ng mga volunteers, nandiyan pa rin. Ang ganda tingnan. Pinapangalagaan ng mga kung saang bahay iyong kinabit, pinapangalagaan ang murals. Ganon, manindigan ang mga kakamping. Hindi perke tapos na ang butuhan, wala na si Attorney Leni Robredo. Hindi. Nasa puso pa rin natin si Attorney Leni Robredo. Okay? Ito yung isa sa mga magandang halimbawa na dapat ibalik si Attorney Leni Robredo kahit for senator ngayong 2025 elections. Di ba? Kasi kung si Attorney Leni Robredo ay wala siyang malasakit sa mamamayang Pilipino,
Sa tingin nyo ba gagawin ito ni Atty. Leni Robredo? Ano pa ang mapapala niya? Wala naman siya sa opisyal. Pero hindi po yan inisip ni Atty. Leni Robredo. Wala naman siya sa posisyon bilang isang sa any government position. Pero never na isip ni attorney na ibaliwala ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang kailangan talaga ng tulong, ang nangangailangan ng tulong. Ang nasa isip ni Atty. Leni Robredo ang ipagpatuloy ang maganda niyang advocacy na sinimulan niya nung siya ay Vice President ng Pilipinas at ngayong kasalukuyan na siya ay private sector o private citizen, mga ka-action, mga kakampi. Yan ang dapat na isang leader na kukunan natin ng base na kahit wala naman siya sa posisyon pero nananatili pa rin ang kanyang mga magagandang advocacy at ipinagpatuloy niya sa ilalim ng kanyang programang Angat Buhay program at siyempre sa malaking tulong ng mga donors, ng mga minamahal na donors maging sa ibang bansa at sa Pilipinas. At lalong-lalo na din po sa mga volunteers nationwide, all over the world to. Kasi may sa ibang bansa naman siya ng mga volunteers ng Angat Buhay, di ba? Kaya ito si attorney, masasabi ko na hindi plastic na tao. Tunay at sincero siya sa kanyang hangarin ang makatulong ng abot ng makakaya niya sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi tulad ng ilan sa atin ng mga kababayan na kahit hanggang ngayon patuloy pa rin ang paninira nila dito kay Atty. Leni Robredo. Pero para sa atin, si Atty. Leni Robredo ay makamasa, makabayan at may pagmamahal sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar, yon ang kanyang pinupukusan na kung saan doon itatayo ang mga classroom or dormitory na kung saan ang mga estudyante ay naglalakad ng ilang oras. Pero kapag may dormitory na sa nasabing lugar, yung mga naglalakad ng 3 oras, 4 na oras ay hindi na maglalakad kapag sila ay isa sa mga beneficiary sa dormitory na pinapatayo ni Atty. Leni Robredo. Yeah, napakaganda tingnan na may ganito tayong dating opisyal ng gobyerno na wala pa rin kakupas-kupas ang kanyang pagtulong at malasakit sa kapwa Pilipino. So yun lang, gin-share ko lang ho sa inyo nang sa ganon, malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na ating mga viewers dito na nagtutulog-tulugan pa rin ang magagandang ginagawa ni Atty. Leni Robredo. Marami na po siyang dormitory, marami na po siyang eskwelahan, pabahay na i-donate ng libre. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.